Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa US, sa Washington DC. Ito, mayroong Facebook reel posted by Jennifer Isguera. Caption niya is, "Nakakaya ka PBBM, kahit mga ibang lahi, Marcos is not welcome here." Yun ang sumalubong kay PBBM sa Washington DC. So ito, share ko, may mga Pilipino, kailan may mga iba't ibang lahi, mga puti, nagrarally, sumisigaw, "Marcos is not welcome here." Ito. Saba. Diktador. Okay, so anyway, that's part of democracy. Dito sa Pilipinas, ganyan, may nagrarally din. Yeah. Hanggang sa ibang bansa, nandyan pa rin. Marcos is not welcome here. Sino yung mga nagrally? Ang alam ko dyan, yung karamihan dyan, mga makakaliwa, migrante, I don't know, may bayan muna ba dyan? Basta, ang makakaliwa, mula pa noon, talagang gusto nilang mapatalsik ang Marcos. Mula pa Marcos Sr. Hanggang ngayon, Marcos Jr. nandyan pa rin. But nakakapagtaka dito sa Pilipinas, may alyansa sila. Kasi, nagkaroon na sila ng common enemy. Ang common enemy ng Marcos at mga kaliwa, ito ng mga Duterte, lalo na si BP Sara. Kaya tignan nyo, yung impeachment ni BP Sara, ang unang nag-file, yung dalawang unang complaints, Akbayan at saka Makabayan Black, mga makakaliwa yan. Kasi nakita nila, pag nagpresidente si BP Sara, mapupulbos sila lalo. Talagang mawawalan na sila ng saysay pag si BP Sara ang ating presidente. So ngayon, nakikipagtulungan sila sa Marcos administration dito sa impeachment ni BP Sara. So, dyan sa US naman, inaano nila yung ganun pa rin, imperialismo. Na ayaw nilang pakikialaman tayo ng US. But, anyway, may katotohanan din kung minsan yung isinisigaw nila. Kasi hindi ako anti-US, ha. Love ko ang democratic ideals ng US government. Diyan natin nakuha yung demokrasya natin dito, which is very good. Democracy, freedom of speech, expression, equality, justice, education. Marami tayong magandang nakuha sa US. Kaya nga marami tayong kababayang Pilipino na millions, I don't know, 4 million na ba ang PhilAm sa US. Kasama na doon ang aking anak, nandun na. Nagbakasyon kami last year doon. So, hindi ako anti-US. Kailan? If you study history, wala talaga. They are not treating us fairly itong US government. Para tayong mga little brown brothers nila na hindi tayo pantay. May live stream si Attorney Vic kahapon. Ang title sa kanyang live stream is, "US, alay ba or amo?" Ang inisgutan, ang diniscuss ni Attorney Vic doon is yung mayroong letter ni President Trump kay President Marcos na sinasabi ni Trump na hindi daw reciprocal ang relationship ng US at ang Pilipinas. Na ang punto ni President Trump is, pagdating sa trade,
lugi daw ang mga Amerikano. Mas marami daw ini-import natin na goods papunta sa kanila kaysa yung binibili natin sa US. Kaya pinatawan tayo ng 20% tariff. Kaya tinawag ang Pangulo doon para pag-usapan daw yan. Kaya lang, sabi ni Atty. Vic na talagang hindi reciprocal. Hindi pantay. At tayo yung dihado. Oh, very classic example ng pagkadihado natin. Visa. Ang mga Amerikano, in-out sila sa Pilipinas. Walang visa. Libre lahat yan. Tayo, kailangan pa nating makipila, mag-apply. Ang masakit nito, magbayad ka ng mahal. Maabot nata ng 10,000 pesos ngayon. Magbabayad ka. Then magpapa-appoint. Walang kasiguruhan kung mabigyan ka ng visa o wala. At ang alam ko mas marami ang na-denied. So, ang US government kumikita ng limpak-limpak na salapi galing sa ating visa application fee. Oh, nasaan yung reciprocal? Yung pantay ba? Doon pa lang sa visa, talo na tayo. How much more sa trade? Pinatawan tayo ng 20%. Oh, how much more sa sovereignty, EDCA? Panahon ni Marcos Sr., may dalawa silang malalaking bases, nagbabayad sila. Dahil may marunong matapang tayong leader in the person of Marcos Sr. Ngayon, libre. Siyam. Baka nga, huwag kayong magtaka. Pagbalik ng Pangulong Marcos, madadagdagan pa yan. Kasi nga, maraming nangangamba yung nangyari sa Tantoco case. Baka sinasabi ni na Attorney Harry Roque, Rigoberto Tiglao, General De Leon, na baka i-blackmail tayo. Sana naman wag. So, sa mga nag-rally dyan, I don't know kung pasalamatan kayo o hindi. At least, that's freedom of expression. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.